Alam natin kung ano yung totoo at hindi. Pero ang kung pinapakalat nila talaga ay taliwas sa katotohanan. Makikita mo naman agad. You can draw the line eh. Mhm. Kung saan mo pwedeng sampahan yung kaso, yung taong alam mong hindi lang basta inosenteng nagsabi ng ganito, kundi alam mo na intentional. May intensyon na magbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayan. Pero kaya nga ingat, 'di ba? Kahit sinasabi natin yung sharing lang ay hindi dapat sampahan ng kaso. Pero kung alam namin na ang intensyon mo ay i-share talaga at lumawak itong fake news na ito, tingnan natin kung hanggang saan ang pwede nilang liability dito. May game silang ginagawa, intensyon, para sirain ang Pangulo, ang gobyerno, at angat yung kanilang poon. Yun yung delikado eh. Nabubuhay tayo ngayon sa fake news, sa kagagawa nila. At hindi dapat ito manatili. Hindi ito dapat mamayagpag. Maliban sa pag-destabilize, maliban dito, nais na gibain talaga ang gobyerno. May nakikita tayo na mainit na issue patungkol sa mga korupsyon na ayaw nilang makita to ng taong bayan. Kailangan nilang i-focus ang kanilang issue sa gobyerno para lagi ang gobyerno ang sisihin. At yung mga puon nila ang mamayagpag na parang napakalinis at ito yung savior para sa problema dito sa krisis sa Middle East when in fact, ni hindi nga makapagsalita kung anong tamang suggestion para mapababa ang presyo ng fuel. So, mga tipong ganon, para hindi makita ang kahinaan or yung issue ng korupsyon sa kanilang pinupuon, gumagawa sila ng issue. Alam naman natin kung sino ba yung expert sa paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Ba? Itong kagalingan nitong pagplanta ng ebidensya, mukhang na ibaksak na niya sa kanyang mga trolls, sa kanyang mga kaalyado. Kaya ngayon namamayagpag sa paggagawa ng fake news. Nung Friday nabanggit nyo, Yusek, na ang PCO, di ba, maglo-launch po ng isang parang fake news tracker, isang website po na kahalin tulad doong sa flood control kung saan maaaring mag-send, mag-file ng mga reklamo ang publiko laban po sa mga fake news. Yun po ba limited lamang sa mga fake news against the government or in general po sa mga nakakatanggap din ng fake news against them? Hindi, definitely yung against the government muna. Mm-mm. Mm-mm. Na-launch na ba yun? Ang pinag-usapan natin dito, Christian, fake news talaga. Mm-mm. Hindi ito hinahadlangan yung karapatan ng bawat isa, ng bawat tao, ng kanilang freedom of expression. Pero pag nakita natin malisyoso, fake news, walang pinanggagalingan talaga, ang balak lang ay manira ng administrasyon, ng mga public officials, yun ang titignan natin. And how soon, ma'am, na ilo-launch po natin ito? Kasi medyo inaabangan na rin po ito dahil nga po ang pinanggagalingan natin ay yung recent po na kumalat sa social media against President Marcos. Mag-uusap kami bukas sa SecDay patungkol doon sa sinasabi natin na website o anumang platform na pwede nating gamitin or link para doon maipasa yung mga nakikita ng mga kababayan nating fake news. So sana wag naman nilang abusuhin, no? Itong magiging natin, itong magiging link natin or itong Yes. website natin kasi para tugunan lang yung mga naninira talaga sa gobyerno na walang basihan. Opo. At ano po ang pinaka magiging goal po nitong tracker na website na ilo-launch po natin? Kasi nabanggit nyo din naman po, Yusek, na ayaw din naman po nating matapakan din naman yung freedom of speech, yung karapatan ng publiko sa paghahayag ng impormasyon. Pero saan po natin idodraw yung linya dito kapag may mga naghain na po ng reklamo or mga sumbong? Hindi, unang-una kasi, di ba, kahit naman tayo sa mainstream media, alam natin kung ano yung fake eh. Halimbawa lang, hindi totoo yung umaten ang ating Pangulo sa araw ng kagitingan dito sa Bataan. Alam natin, tayo mismo, taga-media, alam natin kung ano yung totoo at hindi eh. Pero ang pinapakalat nila talaga ay taliwas sa katotohanan. Makikita mo naman agad eh. You can draw the line eh. Kung saan mo pwedeng sampahan yung kaso, yung taong alam mong hindi lang basta inosenteng nagsabi ng ganito, kundi alam mo na intentional. May intensyon na magbigay ng maling impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi ganito yan, no, Victoria and Christian. Yes, ma'am. Actually, hindi lang gobyerno ang nasisira sa ginagawang fake news na ito eh. Unang-una, nakakalito ito sa taong bayan, lalo na sa mga
let's say, yung ayuda, halimbawa, ang topic, tapos iibahin nila, gagawin nila lang kung ano-ano, nakakasira ito sa desisyon na tama ng ating mga kababayan. So, mas yung kababayan natin ang naaapektuhan dito sa ginagawa nilang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. So, yun yung talaga yung dapat natin tutukan. Meron nga ma'am mga scammer gumagamit ngayon ng ayuda para manamantala ng iba. Sabi, oy, magbibigay ang DSWD ng ayuda para sa inyo, magpadala kayo sa akin ng certain information, ganyan. May mga nabibiktima. So that's a concrete example po nung Yes. ipinupunto po ninyo. Isasama natin yan. Hindi yan paninira sa gobyerno, pero panloloko, scamming talaga siya. So, kung ginagamit pa rin nila yung gobyerno para lang makapanloko sila, pwede nating isama yan. So ma'am, dito sa pagpa-file nyo ng case against dito sa mga nagpapakalat ng fake news, hindi nyo nga po nakikita na may matatapakang karapatan dahil may criminal activity na nangyayari. Kasi merong mga nag-express ng concern na baka mamaya yung rights naman to expression ang ma-violate. Actually, doon sa press briefing ko, kung papansinin niyo sa bandang dulo, inulit ko, fake news. So maliwanag tayo, doon lang tayo sa fake news na nagpapakalat ng fake news. Pero legit na criticism. Oo, ayan. Ma'am, sorry na wala Open. lang po ang inyong Diba? audio. Open tayo dyan, nothing is off the table. So, hindi natin hahadlangan ang mga kababayan natin na nagbibigay at nagsasabi na kanilang sentimiento, kanilang nararamdaman. Basta po yung fake news na pinag-uusapan natin dito. What if mag-share sila ma'am ng obvious na fake news? Isasama yun. Kasama rin yun. Hindi pwedeng maging excuse. Nag-share lang ako eh. Yeah. Nag-share lang ako ng fake news. 'Di ba? Tapos nagkomento ka pa. So, doon talaga ang titignan natin. Ito ba'y dapat sampahan o hindi? O dapat munang bigyan ng warning? Kasi kung makikita naman natin na itong tao naman ito mukhang nag-share lang. 'Di ba? Pero kaya nga ingat. 'Di ba? Kahit sinasabi natin yung sharing lang ay hindi dapat sampahan ng kaso. Pero kung alam namin na ang intention mo ay i-share talaga at lumawak itong fake news na ito, tingnan natin kung hanggang saan ang pwede nilang liability dito. Paano kaya natin mahahabol, Yusek, yung obviously sa social media, no? Ang daming mga gumagawa ng mga false accounts, mga fake accounts para matago yung kanilang identity. Nauso na rin ngayon yung mga lock profiles para hindi mo talaga makalkal yung kanilang profile at di mo matuko yung kanilang identity. Magpapatulong tayo sa DICT patungkol dito. Hindi pwede kasing lumawak lang ito na lumawak tapos walang gagawin tayo. Siguro nung una mga nakaraang taon, okay lang kasi kaya naman patotohanan, 'di ba? Sa pamamagitan ng pagsasalita, ibibigay yung katotohanan from the government kung ano talaga yung nangyayari at ano talaga yung sitwasyon. Pero ngayon, nakikita mo na ito yung ano nila, ito yung game nila. May game silang ginagawa, intensyon para sirain ang Pangulo, ang gobyerno, at angat yung kanilang poon. Yun yung delikado eh. Nabubuhay tayo ngayon sa fake news, sa kagagawa nila. At hindi dapat ito manatili. Hindi ito dapat mamayagpag. So, whole of nation approach to. Hindi lang gobyerno. Lahat tayo dito dapat magtulong-tulungan. Pati yung mga nasa SOCMED na maaayos, matitino, maghingi na rin tayo ng tulong maliban sa mainstream, of course. Opo. Ma'am, so nakikita nyo ba na may destabilization angle dito? Kasi meron kaming political analyst na nakausap na nakikita niya na pwedeng, kaya nagpapakalat ng fake news against the president is to destabilize the government. Maliban sa pag-destabilize, maliban dito, nais na gibain talaga ang gobyerno. May nakikita tayo na mainit na issue patungkol sa mga korupsyon na ayaw nilang makita to ng taong bayan. Kailangan nilang i-focus ang kanilang issue sa gobyerno para lagi ang gobyerno ang sisihin. At yung mga puon nila ang mamayagpag na parang napakalinis at ito yung savior para sa problema dito sa krisis sa Middle East when in fact, hindi nga makapagsalita kung anong tamang suggestion para mapababa ang presyo ng fuel. So, mga tipong ganon, para hindi makita ang kahinaan or yung issue ng korupsyon sa kanilang pinupuon, doon sila gagawi sa ibang issue na gawa-gawa lang. Okay lang sana man Christian or Victoria.
kung ang issue ay lehitimo na dapat natugunan ng gobyerno para maayos. The problem is wala kasing issue. Gumagawa sila ng issue. Alam naman natin kung sino ba yung expert sa paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Ba? Itong kagalingan nitong pagplanta ng ebidensya, mukhang na ibaksak na niya sa kanyang mga trolls, sa kanyang mga kaalyado. Kaya ngayon namamayagpag sa paggagawa ng fake news. Ma'am, sino tong mga poon na tingin yung itinataas? Okay, okay. Ito na muna tayo, Victoriano and Christian. Kanino galing ang fake news? Yun ang tanong natin muna. Di tayo magpapangalan dito. Pero alamin natin kanino galing ang fake news. Sino ang kanilang sinusuportahan? Sino ang kanilang inaangat? Doon lang malalaman natin kung sino yung poon nila eh. Di ba? Actually, madali mo rin talagang matutukoy yan, partner, tsaka Yusek. Di na natin kailangan magbanggit ng pangalan. If you check the profile of those accounts, makikita mo naman kung ano ang mga consistent din na mga trend ng kanilang mga posts at kung saan talaga leaning towards. Hindi lang to sa isang panig, pero meron din mga ibang personalities na obviously they are biased with. Kaya at yun ang pinanggagalingan nila para i-up yung mga attack against the government, the officials, and even us, the media. Oo. Yes, oo, nabalitaan ko na pati ngayon yung mainstream media, sila ngayon yung parang binubuli o hinaharas nito mga fake news Kami peddlers na ang to. kontrabida ngayon bigla, Yusek. Mali daw po ang Yes. reports. Tama. Di ba? Kayo na nagbibigay ng tamang report. Bakit tama? Kasi binevet ito eh. Bago ito lumabas sa inyo, inaaral to kung tama o hindi eh. May basis o wala. Sila na walang basis, walang anumang ebidensya, sila pa ngayon yung lumalabas na tama. So, ganyan ngayon ang atake nila para yung mga, ito nga ang kawawa eh, yung mga inosenteng mga kababayan natin na hindi na nagpa-fact check, ngayon, ang paniniwalaan na lang ay itong mga fake news peddler. Diyan talaga tayo diyan talaga delikado. Sabi ko nga, hindi lang gobyerno ang kawawa dito, pati taong bayan na inosente, pati mainstream media, na kayo na nagbibigay ng tamang news, kayo pa talaga yung inaatake nila. How is the president taking this, ma'am? We know na naglabas kayo ng video, nagsabi siya na, ano nga yung, ang social media talagang ganyan. Kailangan maging maingat Oo. at wag basta magpaniwala. Hindi ba siya nababother ngayon? Kasi continuing pa rin po, persisting po itong attacks na ito. Well, anyway, alam naman niya yung mga atake. At ito na may pinamamahala niya na rin sa amin sa PCO na dapat matugunan itong mga fake news na ito. Kaya kami ngayon nagtatrabaho para dito at ang Pangulo naman din ay busy kung paano talaga malilesen yung impact dito sa krisis sa Middle East. So yun ang tutok ng Pangulo, pati ekonomiya natin. So sabi nga natin, kahit sabihin niya na parang hindi pinapansin ng Pangulo yung fake news, hindi. Kasi sa amin nakatoka yun. Ang dami pong mga panawagan din sa social media, ma'am, na sa mga kababayan po natin na maging visible po lalo ang presidente to prove na talagang walang katotohanan ito mga allegation. This coming week, ma'am, may mga nakalinya po mga activities, public activities ang presidente? Sa akin pagkakaalam, oo. Pero actually ganito yan, Christian and Victoria. Hindi man natin nakikita sa labas. Kasi may mga pagkakataon hindi naman kailangan lagi sa labas. Kasi bakit? Ang karaniwang ginawa ng Pangulo itong nakaraang linggo ay meeting para matugunan nga itong problema dito sa Middle East. So, kung lagi naman siya nasa labas, paano na yung mga meetings naman? Sabi ko nga sa inyo na isang araw, ilang sunod-sunod na meeting yung pinuntahan namin with the President Inatinan namin with the President. May uplift, di ba? DBCC, nandiyan din. So, just imagine, ang Pangulo, nagtatrabaho, nakikita niyo naman po sa report sa post ng PCO, ng website mismo ng Office of the President, doon naman makikita. Kaya hindi pwedeng sabihin hindi visible yung Pangulo Kasi dapat ma-distinguish natin visible kasi nasa labas, nasa event, pero visible naman siya sa meeting dito sa Malacanang. So, dapat tingin ko makita din nila yan Actually nga, di ba, live naman din yung naging event ng Pangulo sa Bataan nung Webes, and yet marami pa rin hindi kumbinsido, ginawan pa nga ng issue. Nasa ospital pa rin siya. Di ba? Actually, tingin ko ganito yan Alam nilang totoo to. Alam nila yung event na to. Kasi sabi natin, may mga cameraman, may mga media na pumunta. Alam nilang totoo ito, pero talagang ginagawa nila na imali.
mas gusto nilang pangibabawan yung totoong news ng mainstream media at ng ibang SOCMED na lehitimo. Gusto nilang pangibabawan at gusto nilang ipakita na itong mga fake news peddlers ay mas dapat kapanipaniwala kung ikukumpara sa mainstream media. So yun yung delikado. Hindi ba? Kasi alam na nilang totoo, pero intentional nilang ginagawa. Hindi sa sinasabing wala nininiwala, hindi. Ginagawa talaga nilang mali ang nire-report ng mainstream media. Ma'am, siguro panghuli sa akin, although nabanggit nyo na rin to in your past press conferences, pero ano uli ang pakiusap ng Malacanang sa public, given na ito nga, very blatant yung lies, yung nakikita po natin sa social media? Yes, unang-una, nung huling press briefing natin, sinabi natin with the mainstream media, nasa SOCMED na mga maayos, mga lehitimo, mga matitino, na totoong mga katotohanan lamang ang isinisuwalat. Nakikiusap na tayo kasi hindi to basta pwedeng gobyerno lang po ang magtatrabaho dito. Lahat po tayo, pati po yung mga kababayan natin, kahit sabihin natin na hindi involved sa media, pero kayo po ay may alam na katotohanan. Kapag may nag-post po niyan, kayo na po ang maglagay na fake news kung alam po ninyo na fake news ito. So, pakiusap lamang po natin para po hindi maligaw yung ibang mga kababayan natin na karaniwan ay naniniwala lang sa nakikita nila sa SOCMED, yung sa algorithm nila. So, pagtulungan po natin ito hindi lang para sa gobyerno, kundi para sa buong bansa natin at sa mga kababayan po natin na wag naman sila maligaw ng mga fake news. Mahirap mabuhay sa isang liderato na puro fake news po ang pinapakalat.